Okay, good morning. Let's have our continuation of our series on the biblical history on the book of Genesis. So we'll be live on our FB page, This Day Online Study, and those who will follow will also be notified today. Okay, so while we are waiting and welcoming our brothers and sisters, we will have this song. I'd like to share this one. Here I am, oh Lord. I lift up my eyes to you. Lord, I've been strayed so far from you, from where I stand before. Lord, I know that I have to turn back from my sins and follow you. Show me your ways that I may walk with you, and give me the courage to stand like the brave. You're my guiding light when I'm alone in the dark, my very helper in times of need. You and you alone I deserve. Okay, welcome everyone. We would like to thank God for this privilege where we can continue on with our study. We are now continuing our series on the biblical history, which centered on the book of Genesis. So sa ating pong mga taga-subaybay sa ating FB Live at YouTube, we would like to welcome you in this series of study. And we are now in chapter 21, part 1. This is part 1 of our study. Tomorrow we will be having this part 2 of chapter 21. And our title for today is God Fulfills His Promise to Abraham and Sarah. So, tinutupad po ng Diyos ang kanyang pangako na kung saan bagamat naghintay po sila ng 25 years hanggat ma-fulfill po yung pangako na at the age of 75, nangako po ang Panginoon na magkaroon ng anak si Abraham at ngunit naghintay po sila ng 25 years. So ganun po katagal ang kanilang paghintay noong katuparan ng pangako ng ating Panginoon. So bago po tayo manalangin, ito po ang ating prayer thought sa loobin sa ating pananalangin. If Abraham and Sarah had waited in confiding faith for the fulfillment of the promise that they should have a son, much unhappiness would have been avoided. Yun po talaga mga kapatid, ano? Na kung kung sana ay nakapaghintay lang po sila, ay marami po sanang mga di kaaya-aya na kalagayan o sitwasyon sa buhay ng mag-asawa ay nakamit nila yung kasiyahan. Ngunit ganun pa man ay nandyan na yan at nakalearn po sila ng lesson. They believed that it would be just as God had promised, but could not believe that Sarah, in her old age, would have a son. Sarah suggested a plan whereby she thought the promise of God could be fulfilled. She entreated Abraham to take Hagar as his wife. In this, they both lacked faith.
and a perfect trust in the power of God, by which ito po yung nangyari sa kanila na talagang nagkulang ng pananampalataya sa ating Panginoon, na inunahan po yung plano ng Panginoon, na bagmat iniisip nila siguro ito yung fulfillment of God's promise, but yet it's not. So sabi rito, by hearkening to the voice of Sarah and taking Hagar as his wife, Abraham failed to endure the test of his faith in God's unlimited power, and brought upon himself and upon Sarah much unhappiness. The Lord intended to prove the firm faith and reliance of Abraham upon the promises he had made him. So talagang subukan ang pananampalataya kung paano po tatayo doon sa pagtiwala at paglilingkod sa ating Panginoon, na kung saan ay dito po nasubukan ang pananampalataya ni Abraham, bagamat sinabi po na tinagurian po siya na father of faith, but yet there are a lot of lapses as well, mga kapatid, hanggat matamo po niya na magkaroon po siya ng matibay na pananampalataya. Ganon din nawa sa atin, mga kapatid, na makaranas po tayo ng mga pagsubok, nawa matagpuan tayo na tapat at matibay sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos nagpapasalamat muli na kami inyong ginising at nandito po kami upang ipagpatuloy po ang serye ng kasaysayan sa Biblia dito po sa aklat ng Henesis. Naway tulungan po kami sa pamagitan ng inyong banal na espiritu na siyang mangusap po sa amin at itong mga prinsipyo at mga lesson na aming matutunan dito sa aming pag-aaral, Panginoon, ay maging butil ng katotohanan na siyang tutubo at magbigay po sa amin ng katapatan, katatagan sa aming pananampalataya at patuloy na paglilingkod po sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na sumusubaybay po sa serye na ito. Naway patuloy na kayo po ang siyang manahan at siyang mangusap sa bawat puso upang sa ganun, Panginoon, ang inyong katwiran ang siyang matagpuan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon at sa inyong presensya sa pamagitan po ng inyong banal na espiritu, na kung saan ito ang mangusap at magkaroon ng kapangyarihan na magbabago ng aming buhay. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Dito po tayo sa chapter 21. Okay? So handa po tayo sa pagbukas ng ating Biblia na dito mapapatagpuan sa versikulo 1. Kung handa po ay unmute lang po, anak. Sige po. Dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Okay. So ito po ay pagdalaw muli ng Panginoon dahil sabi niya nga po, babalik ako na kung saan itupad o tutuparin ang pangako na kung saan ay binitawan ng ating Panginoon. So the Lord visited Sarah as he had said. So sinabi po ng Panginoon na babalik po siya upang may sa katuparan yung kanyang pangako. It took a long time. Sinabi ko nga po ay 25 years na kung saan ay nagkaroon ng katuparan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya hindi po basta lang mangako ang Panginoon ay instant, kundi mayroon pong proseso, mayroon pong panahon na may takdang panahon po ang Panginoon kung kailan po niya ito pa rin ang kanyang pangako. So itong promise na ito ay talagang maganap na ang Panginoon po, ang Diyos ay faithful. Tapat po siya na kanyang ganapin ang kanyang pangako. So God's promises never fail. Hindi po yan nagkaroon ng na hindi ito matutupad. Minsan ay iisip natin, mga kapatid, na ito ang pangako ng Panginoon, bakit ako ay naghihirap? Okay, so
as he had spoken, the promise of a son was not fulfilled because Abraham, ito po ay ang pangako ng Panginoon na hindi po na-fulfill dahil doon sa katapatan ni Abraham, ano? Na kung saan ay makita natin, matatagpuan natin dito na mayroon pong mga lapses si Abraham. Marami pong mga pagkakamali na atin pong na pag-aralan. Pagkatapos na siya ay tinawagan, di po ba? Ay sabi ng Panginoon, okay, manirahan ka sa doon po sa una ay si Sichem at nagkaroon ng drought, tigutom, walang makain, kaya lumisan at pumunta ng Egypt. At doon sa Egypt ay nagkamali muli. Okay? Na siya ay nagsinungaling na ganito ay anak o kapatid niya, si Sarah. At yun na nga po ay naging isang kahihiyan na sa paraon na nagkaroon po ng sakuna doon at sinisi po si Abraham, sana hindi mo ginawa ito sa akin. So, pinaalis muli sila at bumalik doon sa lupa ng pangako hanggat marami pong mga kaparaanan ng Panginoon na talagang itong karanasan ni Abraham ay magbibigay si atin din po ng leksyon. So, sabi po rito na ang salita ng Panginoon ay talagang matupad, na kung saan ay the word of God had not failed, neither did it meet its final accomplishment in the occupation of Canaan by the Jewish people. To Abraham and his seed were the promise made. Yan po ang sabi din sa New Testament, sa Galatians chapter 3 verse 16, na kung saan si Abraham mismo ay pinangakuan ng Panginoon, ngunit ang lubos at fulfillment nito, mga kapatid, ay hindi maranasan na matagpuan ito sa huling kapanahunan. So the fulfillment of God's promise may seem to be long delayed, for one day is with the Lord as 1,000 years. Yun po yung sa prophecy po, kasi ang isang araw po ay maaring isang 1,000 taon para sa Diyos. And 1,000 years as one day, according to 2 Peter 3:8. So it may be appeared to tarry, but at the appointed time, it will surely come. It will not tarry. So yan po yung sinasabi sa banal na kasulatan, Habakkuk chapter 2 verse 3, na kung saan hindi po yan na ang Diyos po ay talagang hindi po nagtatagal. Ibig sabihin sa kanya po ay hindi po yung matagal. Pero sa tao, 25 years is long enough na masubukan talaga yung pananampalataya. Ano po? So, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kina Abraham at Sarah. At dito nga po ay bumalik ang Panginoon at nangusap kay Sarah. Okay? Verse 2 to 7. Tingnan po natin. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Tinawag ni Abraham na Isaac ang anak na ipinanganak sa kanya ni Sarah, at tinuli ni Abraham ang anak niyang si Isaac pagkaraan ng 8 araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 100 taong gulang nang ipanganak si Isaac na kanyang anak. Sinabi ni Sarah, "Tinatawa ako ng Diyos, sino mang makarinig ay makikitawa sa akin." At sinabi niya, "Sino ang magsasabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng mga anak? Ngunit ako'y nagkaanak pa sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan." So nakita natin dito na kung saan ay talagang tinupad na Panginoon ng kanyang pangako. Bagamat imposible, parang imposible sa tao, no, na kung saan ay si Abraham ay 100 years old na natupad na po yung pangako. 75 years old pa lang siya, doon po siya sa Ur, sa Chaldeans, ay pinangakuan ng Panginoon. Pero naganap po ang ang pangako ng Panginoon ay 100 years old na siya. Pero at the age na kung saan ay si
Ismael ay pinanganak na 13 years ago. Ibig sabihin ay sa paghintay po nila ng mga 12 years ay hindi nakatiis itong si Sarah, nagpropose na maari siguro na para magkaanak ako, we will have this surrogate mother. Surrogate mother in the sense that inutusan o sinabihan niya si Abraham na pwede mong kunin yung aking katulong na si Agar. Kaya yun po mga kapatid ang nangyari na nagkaroon po sila ng anak at that times. Kaya 13 years ang agwat po niyan, no? Na kung saan ay si Ismael pinanganak. Okay, and then natupad po. So after 13 years pa mula noong pinanganak si Ismael. So ganun po katanda ang agwat po ni Ismael at ni Isaac. So dito po ay pinangalanan po yung anak si Isaac na kung ang kaulugan po nito ay something to as a rebuke, ano? Pero nakakatawa ayon po dito na kung saan ay it is something of a rebuke, of a laughter of Abraham and Sarah. So dahil ang pangako po ay matagal matupad sa kundiin ay kung saan ay nakaedad na po sila ng matanda na po sila, doon pa nagkaanak. So God turned a gentle rebuke into an occasion for joy. So isa rin po yung kagalakan pa sa kanila na kung saan ay nagkaanak. Bagamat nandun po ang pagtawa na para bagang hindi sila makapaniwala na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako na magkaroon ng anak, bagamat sa katandaan na po. Ang kaulugan po rito na kung saan ay yung Isaac ay isang napaka wonderful na bahagi o larawan po ng Messiah na darating din po. Dahil pareho po silang special promise one. It is a promise. Okay? At doon pa lang sa pagtatag, pag-creation mga kapatid, ay meron na pong pangako doon Panginoon at may prophecy. Okay? Na kung saan ay dahil nagkasala si Adan at si Eva, ay nandun po yung chapter 3 verse 15 na kung saan ay mayroon pong prophecy na ipinangako ang Panginoon na magkaroon po ng kapangyarihan na kung saan ay kakagat or magkaroon po ng persecution sa babae, ngunit siya po ay tapakan sa ulo. So this is actually prophecy in Genesis chapter 3 verse 15 na kung saan ay pinangako din po yung Messiah na siyang may kapangyarihan. So both were especially promised sons. Okay? Both conceptions were miraculous. Katulad po kay Mary, di po ba ay pinanganak ang Panginoong Yesus na virgin. Pero dito mga kapatid ay miracle din po do. Dahil ito po ay katandaan na. Okay? So both were born after a period of delay. So talagang mayroon pong delay na how many years? So both mothers were given assurance by truth of God's omnipotence. So may kakayanan ang Panginoon na kaya niyang kahit imposible na maganap po ay nagaganap dahil ito po ay kalooban ng Panginoon. So both were given names rich with meaning before they were born. So yan po yung may kahalaga ng kanilang pangalan na itong Isaac ay isang rebuke na dahil sa pagtawa at parang di kapaniwala na kaganapan sa buhay ni Abraham at ni Sarah ay yun na nga po ang pinangalan doon kay sa anak nila na pinangako ng Panginoon. So both births occurred at God's appointed time. So mayroon po talagang appointed time na kung saan ang Panginoon ay itinakda niya po kung kailan niyan. So sa mga kaganapan sa history at sa prophecy mga kapatid, ang Diyos ang siyang may alam. Kaya ating pagtiwalaan na ito'y maganap ayon po sa kanyang pangako. So both births
were accompanied by great joy. Mayroon ding talagang lubos na kagalakan na pag matupad po yung mga pangako ng Panginoon ay talagang pahiran niya. Pahiran niya yung lahat ng ating pagluha, lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ay malipas po yan. Okay? So, ito po ay isang kabahagi po sa propesiya na kung saan ay ang Diyos ay talagang kanyang tinutupad ang kanyang pangako at dito nga po sa katauhan ng ni Isaac ay natupad po yung pangako ng Panginoon na magkaroon ng anak. Pero ito po ay hindi po tumigil ang kasiyahan po dito dahil mayroon pong na buo na kalagayan sa pamilya na kung saan ay mayroon pong kontensyon na mangyari po dito. Okay? Tingnan po natin dito sa verses 8 to 11. Okay? Atin pong basahin sa 8 to 11. Lumaki ang sanggol at Mm. inawat sa pagsususo at nagdaos ng malaking handaan si Abraham ng araw na ihiwalay sa pagsuso si Isaac. Subalit nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na taga-Ehipto na ipinanganak kay Abraham na nakikipaglaro sa kanyang anak sa anak niyang si Isaac. Kaya't sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak na si Isaac." Ang Mm. bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa kalooban ni Abraham dahil sa kanyang anak. Okay, so atin pong nakita dito na talagang mayroong problema po yan. Dahil pag lumaki na yung bata, katulad po dito sa pangyayari ay pinaiksi po, ano? It's actually parang summary na nangyari na nilutas na. Okay, nilutas na. Ibig sabihin na hindi na sumususo ang bata at alam po natin na pag magkaedad po yung bata na yan, ay talagang malutas yan. Okay? So, ang nangyari po dito, the child grew fastly. So, napakabilis ng panahon na kung saan ay lumipas. At yun na nga po, mga kapatid, ang nalutas yung bata at makipaglaro na doon sa unang anak. At yung unang anak na si Ismael, ito po yung problema ngayon. Dahil siyempre, pag mga bata, mga kapatid, ay magkaroon po yan ng tuksuhan. At kaya nga po itong mother, siyempre pag tinutukso yung kanyang anak, ay talagang magagalit din. So sa kasukdulan siguro ng galit, ay ito po yung nangyari na nagsabi si Sarah na palayasin mo yan. Palisin mo yan dito dahil wala siyang kabahagi sa mana na ipagkaloob sa ating anak na si Isaac. So dito na po ngayon ay isang parang sampal ito sa kay Hagar na before ay nagkaroon po sila ng din, kagalit. Kaya nga po tumakas, naglayas itong si Hagar. Ngunit ang anghel po ay nagpakita sa kanya doon sa wilderness o sa fountain na doon po ay sinabihan siya na I have heard you. Narinig kita. Kaya nga po ay bumalik ka at magpasakop kaya sa iyong amo. Kaya yun po ang ginawa din ni Hagar. Bumalik po siya at yun na nga po ay nagkaayos naman. At ito nga ang nangyari ngayon na noong lumaki ng bata, nagkaroon ng anak si Sarah at si Abraham, ay nagkaroon ng tuksuhan at itong si Ismael ay sabi nga po rito, and Sarah saw the son of Hagar scoffing. Tinutuya na. So yun na, doon na po mga kapatid, pumasok ang problema. This conflict between the two sons was almost inevitable. Hindi na makakaya siguro, siyempre, sa sitwasyon, hindi naman po mangyari na si Sarah ay manahimik lamang dahil siya po yung asawa, ano? And even though they were approximately 13 years, yan po ang sinabi ko kanina, 13 years po ang gap ng age nila.
ni Ismael at ni Isaac. Abraham found it hard to agree with Sarah's complaint. Na mahirap yun kay Abraham kasi 13 years na nandito na yung anak niya na si Ismael at siyempre ang loob niya ay na baling na rin doon kay Ismael. Ngunit ganun pa man mga kapatid, ito pong nangyayari. When he did not want to reject his son through Hagar, Ismael. So ayaw rin po, kahit ayaw po ni Abraham ang kaganapang ito ay nandyan na po yan. Si Sarah mismo ang nag-decide na siya po ang nag-propose, pero at this time ay dahil po sa karanasan dito na nagkaroon ng conflict sa mga bata, nanunuya po si Ismael dito, kaya nagalit din itong mother na ayaw niya po na mapahiya o ayaw niyang ganunin ang kanyang anak na si Isaac. Kaya nga po ay talagang nagalit siya at sinabihan si Abraham na palayasin mo sila. So ito po ang ating sundan kung ano po ang mangyayari. Ano? Okay, so verses 12 to 14. Tingnan po natin. Sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang magdamdam ng dahil sa bata at dahil sa iyong aliping babae. Makinig ka sa lahat ng sasabihin sa iyo ni Sarah sapagkat sa pamamagitan ni Isaac papangalanan ang iyong binhi. Ang anak ng alipin ay gagawin ko ring isang bansa sapagkat siya iyong binhi. Kinaumagahan, maagang bumangon si Abraham at kumuha ng tinapay at lalagyan ng tubig na yari sa balat at ibinigay kay Hagar. Ipinatong ang mga ito sa kanyang balikat at ang bata at siya ay pinaalis. Siya'y umalis at nagpagala-gala sa ilang ng Berseba. Okay, so dito nga po mga kapatid, kahit ang Diyos mismo ay nagkaroon ng instruction kay Abraham. So ganun pa mga kapatid, kung ang Panginoon po ang siyang nangunguna, ay talagang may mga instruction po siya at dito nga po sa ating mapag-aralan ay kailangan din makinig sa asawa. No? So ito po ay isang leksyon din na bagamat ayaw mo na maganap yon kasi masakit din yun sa loob ni Abraham na palayasin ang kanyang anak sa kay Hagar na kung saan ay ito po ang nangyari sa kasaysayan. So whatever Sarah has said to you, listen to her voice. Ayan po yung instruction ng Panginoon na kahit anong sabihin ni Sarah ay sundin mo. Okay? So ito po ay isang leksyon din sa pag may mga kagustuhan yung asawa, bagamat hindi katanggap-tanggap doon sa puso ni Abraham, ay hayaan mo for peace. Yung kapayapaan na mangyari po ay dahil ito po ay lumalaki at hindi po mapigilan yan na pagkaroon ng awayan sa dalawang panig, no? So perhaps Abraham did not want to give up Israel. Siyempre, sino ba namang ama na i-give up yung kanyang unang anak, di ba ba? So, yan at po ay masakit. Ngunit ganun pa man ay nandyan yung instruction ng Panginoon na masakit man ay tanggapin mo dahil ito ay nagkaroon ng pagkakamali na sana ay hindi po nangyari ito kung tayo po ay naghintay o sila po ay naghintay sa Panginoon. So, dito ay kinakonsider po na this is actually a backup plan sa kanila na siguro ito na yung plano ng Panginoon kaya gawin natin. Pero hindi po yun ang plano ng Panginoon. So, if something should happen to Isaac, there would always be Ismael. God did not want Abraham to trust in a backup son or in a backup plan. God wanted Abraham to trust in Him. So yan po yung leksyon dito mga kapatid na ang Panginoon po hindi doon na kasalalay doon sa backup plan ng tao, kundi kung ano po ang plano ng Panginoon ay yan ang mangyayari po. So yan po yung talagang dapat ay maisangguni po natin sa Panginoon ang ating mga plano. So our plan should be based on God's plan because God's plan included you.
In the plan of God, tayo po ay kasama. Kaya nga po ang ating plano dapat ay kasama ang Diyos. Ibig sabihin na we have in mind God whenever we have plan. So let God reveal to us whatever is planned for us. Okay? So send her away. Yan po ang sabi ng Panginoon sa kanya. Okay? Dahil yan po ang sinabi ng asawa mo, then let her go away. Okay? So palayasin mo. Para masakit na palayasin kayo po ang gumawa nito. Kayo ang nag-design na magkaroon ako ng anak. Ngayon na nandito na ay parang hindi po siya justice. Hindi po siya justice. Parang nakakalungkot 'yon sa kalagayan po ni Hagar na siya po ay masabi natin na para biktima doon sa backup plan na pinlano po ni Sarah. Kung sana ito po ay hindi kalooban ng Panginoon. So, God's solution was clear. Get rid of the son of the flesh. Kaya makwan din po yan. Kasi po si Ismael ay anak sa laman. Hindi po anak sa espiritu. Ibig sabihin ay anak sa laman in the sense that it is not the plan of God. So it is not of the spirit, but it is of flesh. Kaya yun din po mga kapatid yung leksyon natin dito na there should be a separation of those things that are of the flesh. Na kung yan po ay plano na makalaman, then yan po ay iwaksi natin sa ating buhay, no? So there was to be no reconciliation with the flesh. Dahil hiwalay po talaga yan. No peaceful coexistence. The son of the flesh must simply be put away forever. Yun po yung talagang nangyari po dito. Na bagamat masakit po yun sa kalagayan ni Abraham, na ayaw niya po na mangyari yun, pero ito na po ang nagkaganapan. Kaya whatever consequences, kung mayroon pa pong konsekwensya na nagawa natin, o may ginawa tayong plano, ay tanggapin po natin kasi yun po yung konsekwensya. Hindi natin sisihin ang Panginoon, bakit ganito Panginoon? Ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang pili niyan. So yan po, yung consequences will be accepted as it is. So yan po yung leksyon natin na makukuha dito. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. So it may have seemed ruthless of Abraham to do this, but it was exactly what God wanted and exactly what needed to happen. Yun po ay naging pasya po ng Panginoon. Ito pong plano ng Panginoon. At mayroon din pong pangako ang Panginoon kay Hagar na Ismael will be the father of, he will be a father of a great nation. Kaya mayroon po ngayon sa ating panahon, mga Arab. Arab people are the descendants of Ismael. Okay? So yan po yung talagang makita po natin na mayroong idwaan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Ito pong nangyari po sa kapanahon ni Abraham. At ito nga po ay nagpapatuloy hanggang sa atin ngayon. Kaya we can trace up back in the history since nangyari po ito mga kapatid. So then she departed and wandered in the wilderness. Ito nga po yung talagang nagpagalagala doon sa wilderness. At yun po ang nangyari. Yung sinabi po na dito na took bread and a skin of water ay pinabaunan po sila. Ibig sabihin mayroon pong provision for them to survive. Na pinabaunan po sila, okay? Pero noong unang paglayas po ni Hagar, ay walang kadala-dala po yun. Kaya doon po siya natagpuan ng Panginoon sa fountain. At doon ay talagang pa siya. Talagang nandoon yung pangako din ng ating Panginoon. Pero ganun pa man, sa pangyayaring ito mga kapatid ay mayroong baon. Pinagbaunan si Hagar at si Ismael para mamuhay sila ng malayo doon sa pag-aaway ng dalawang pamilya na ito. Kasi
dalawang pamilya in the sense that parang kwan na po, it's the son of the flesh and the son of the spirit. So, yung si Isaac po ay anak sa espiritu because that is God's plan. Na imposible na mangyari po kay Sarah, pero it happens that it has been fulfilled. Ito naman si Hagar, nagkaanak son of the flesh because it is a plan of men. Okay, yun po ang pagkakaiba dito. So Abraham was a wealthy man and could certainly afford to give them more supplies, even giving them a donkey and several packs of animals. Yet Abraham realized that without God's help, no matter what he gave them, it would not be enough. But with God, things would turn out all right. So yun lang po ang pinadala niya, bread and then yung baunan ng tubig. So wala na po siyang ibang pinadala dahil alam niya, ang Panginoon ang bahala sa inyo because God has instructed me to do this. So nagtiwala po si Abraham dito na, okay, God allows it. Then, okay, so go your way. Umalis kayo dito. So yan po mga kapatid, yung kabahagi po dito sa buhay ni Abraham na kung saan ay unti-unti na siya na nagtitiwala sa Panginoon na ang Diyos na bahala sa inyo. Okay? Dahil ito ay kagustuhan at God allows, God instructed me to do this, then okay, let God be on your way. Yan po mga kapatid ang kanyang nasa puso at kung saan ay yun po ang instruction ng Panginoon. At yan po ang kaganapan na kung saan maranasan din po ni Abraham dito yung kalungkutan. Siyempre ayaw niya yun. Pero ganun pa man ay nandyan na yan. It's a part of life. Kaya sa atin mga kapatid, kung mayroon mga kaganapan sa ating buhay na medyo masakit, ay tanggapin na lang natin, na minsan ay magkaroon ng separation, pero there is a learning there na kung saan ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng katatagan din. Okay? So He promised that, okay, just leave it that way and let time heals. Masakit man yan, pero nandyan na yan, just bear with it because this is the consequences of the sin that had been done. Kung ano pong naganap na mga pagkakamali, pagkakasala, then yun po ay tanggapin natin mga kapatid. So, even in different ways, ay maranasan po natin yan. Hindi po lingid sa ating kaalaman at sa ating eksperyensya na makakaranas po tayo ng masaklap sa ating buhay. Ngunit, mga kapatid, tingnan natin buhay ni Abraham, na he was considered to be the father of faith. But yet dito po ating makita na mayroon pong kaganapan sa kanyang buhay na hindi din perfect. Okay, patuloy po tayo sa katapusang bahagi po ng ating pinag-aralan ngayon. Sa verses 15 to 18. Nang maubos ang tubig sa lalagyang balat, kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mabababang puno at siya umalis at umupo sa tapat ng bata na ang layo ay may isang banat ng pana at sinabi niya, ayaw kong makita ang kamatayan ng bata. At pag-upo niya sa tapat ng bata, siya'y nagsisigaw at umiiyak. Narinig ng Diyos ang tinig ng bata at mula sa langit ay tinawag ng anghel ng Diyos si Hagar at sinabi sa kanya, na paano ka, Hagar? Huwag kang matakot sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kanyang kinalalagyan. Tumindig ka, itayo mo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay sapagkat siya'y gagawin kong isang malaking bansa. Wow. So dito po mga kapatid, yung karanasan parang nakakalungkot at saka parang manlumo ka ba na dito ngayon ang mag-ina tinaboy ang baon lang po nila ay tinapay at saka tubig at paubos na ang kanilang pagkain at iniisip na lang siguro ni Hagar, okay, mamatay na tayo dito. So talagang nilagay niya po yung bata. Siyempre, napagod din yan, mga kapatid, at 13 years old. 13 years old, yan po yung kalagayan nila na palaboy-laboy doon sa wilderness.
At siyempre pag wilderness po yan ay walang tubig po doon. Maubusan na silang tubig. So iniintayin na lang nila yung kamatayan. So yan po ang nagkaganapan dito na the water in the skin or yung sa lalagyan po ng tubig ay paubos na po yun. As Agar and Ismael traveled away from Abraham, their supplies eventually ran out. Siyempre maubos talaga yan. So the water was used up and Agar left Ismael under the shade of one of the shrub, expecting their soon death in the wilderness. Yan na lang po ang kanilang hintay. Na kung saan ay iniwanan niya, nilagay niyang bata, okay, kung mamatay ka na lang dito. Mamatay tayo dito pareho. Pero mga kapatid, umiyak. Iyak ito si Ismael. At yun na nga po ay sabi rito sa kwento, God heard the voice of the lad. As Agar lifted her voice and wept, God answered. Curiously, God answered in response to the voice of the lad instead of specifically to Agar's weeping. In some way, Ismael cried out for mercy and help. Ito po yung mapapansin po natin dito. Na siyempre, iniwanan siya ng nanay niya. Parang naghihintay na lang sila ng kamatayan nila. Itong bata naman ay iyak ng iyak. Kaya nga po ay maari na yung batang ito ay nalangin na, Panginoon, bakit ganito ang nangyari na sa amin? Iniwanan or pinalayas na kami ng aking father. So ito po yung mga sitwasyon na parang kapangina na sila po ay tinaboy at ito nga po ay talagang nagpalaboy-laboy po sila sa wilderness. Ngunit ganun pa man ay makita po natin dito ang awa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, fear not, for God had heard the voice of the lad where he is. So dito po ay makita natin na ang Panginoon ay nakikinig, narinig po ng Panginoon ang iyak itong bata. Kaya kahit masama man o anumang kalagayan ng tao, kahit hindi man yan ay sabihin natin bilang mga tao, na may mga masamang tao na God also hears their prayer. Kaya we cannot judge, mga kapatid. Ito po yung mga leksyon na ating matutunan po dito na bagamat sabihin natin na they are not God's people, but yet God hears them. Kung sila po ay manalangin, God hears them. Kaya we need to respect as well. We need not to condemn anyone. Ito po yung leksyon na ating makukuha po nito. Bagamat dito sa kalagayan ni Abraham, ay kailangan niya gawin yun. Bakit po? Dahil nandun po ay may sitwasyon na magkagulo. At ang asawa ay talagang request na palayasin mo sila kasi ayaw ko mangyari na there is actually an evil na maganap po doon sa pag-ugali ni Isaac. Siyempre, pag tinutuya ka, ay hindi mapigilan at magkaroon ng awayan. So yun po yung iniiwasan dito. So that's happened, mga kapatid. Nasabi po sa pangako ng Panginoon na I will make him a great nation. So hindi po sila mamamatay. So may pag-asa na kung saan ay lalaki itong batang ito na hindi sila mamatay doon sa wilderness. Though Ismael was not the son of received the covenant promise, God was not against him. Kaya yan po yung tandaan natin, na God is not against him. God allows it to happen. They will grow until the fullness of time. Mayroon pong kapanahonan po yan. Na kung saan ay kung siya po ay naging masama, then God will execute judgment for that. So the descendants of Ismael became a great nation, and that is now the Arabic people. So yan po yung makita natin sa kasaysayan na sila ay naging great nation. Yung mga Muslim, mga kapatid, the Arabic people are now actually a great nation. No? Okay, so ito po yung mga leksyon, okay? Ayon po sa Spirit of Prophecy, ito po yung patapos natin.
Sabi po rito, a perpetual source of discord in Ismael. Nakita po yun. Kaya yun po ang naging dahilan kung bakit ay pinalayas po sila. Okay, ito po yung makikita natin. Sabi po rito sa Spirit of Prophecy Volume 1, page 97, paragraph 1, after the birth of Isaac, the great joy manifested by Abraham and Sarah caused Hagar to be very jealous. Yun ang pong mga kapatid, no? Ang jealousy ay talagang isang hamon po yan na minsan na yan ang nagdudulot ng yung hindi kasiyahan kundi kalungkutan, mga kapatid, at problema. Ismael had been instructed by his mother that he was to be especially blessed of God. So yan po yung tinuro ni Hagar na ikaw ay pinagpala ng Panginoon kasi may pangako din naman ang Panginoon kay Hagar eh. Kaya yun po ang nananatili sa puso't isipan din ni Hagar na sinabi sa akin ng Panginoon na ikaw ay blessed, ikaw ay maging malaking nasyon. Kaya nga po yun po ang nangyari na yun po ang naging puso rin ni Ismael. Nagkaroon po siya ng pride. So as the son of Abraham, and to be heir to that which was promised to him. So kung ano po ang pinangako ng Panginoon, ay maging iyo din. So yan po ang isang pagkakamali po na ginawa rin ni Hagar dahil yes, nagkuhan din siya, nakinig siya doon sa sabi ng Panginoon. Pero hindi po yun ang paraan ng Panginoon na kung saan ay magkaroon po siya ng katuparan na maging great nation because he was not the true promise of the Lord na kung saan ay magkaroon ng great nation si Abraham. Hindi po yun sa pamagitan niya, kundi sa pamagitan po ni Isaac. So, and to be heir to that which was promised to him, Ismael partook of his mother's feelings. Yun po ang naging puso din ni Ismael. Kaya nga po nagkaroon ng pagtutuya, tinuya ni Ismael itong si Isaac. Kaya narinig ng mother ni Sarah at yun po ang naging dahilan kung bakit pinalayas po sila. And was angry because the joy manifested at the birth of Isaac. He despised Isaac because he thought that he was preferred before him. Sarah saw the disposition manifested by Ismael against her son Isaac, and she was greatly moved. She related to Abraham the disrespectful conduct of Ismael to her and to her son Isaac, and said to him, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. So yan po yung talagang nangyari ayon po dito sa inspirasyon. No? The general rejoicing increased their jealousy until Ismael dared openly to mock the ear of God's promise. Ito na po yung talagang lumabas po yung ugali ni Ismael na hinamak niya po itong katuparan ng promesa ng ating Panginoon. Kaya hindi na po paintulutan ng Panginoon yan na hamakin mo ang pinangako ng Diyos. Katulad po dito ngayon sa nangyayari yung mga Muslim, ano? Bagamat sabihin natin na yes, mayroon po silang kanilang iniisip na pangako ng Panginoon, ngunit ganun pa man mga kapatid, hindi po yun ang tunay. Mayroon pong tunay na kung saan ay magaganap po sa pangako ng ating Panginoon. So dito po ay makikita natin na Sarah, sabi nga po rito, Sarah saw in Ismael's turbulent disposition a perpetual source of discord, and she appealed to Abraham, urging that Hagar and Ismael be sent away from the encampment. So the instruction given to Abraham touching the sacredness of the marriage
revelation was to be lesson for all ages. Patriarchs and Prophets, pages 145, 147. So yun po ay natala actually sa Patriarchs and Prophets na kung saan ito po ang nangyari na lesson ito sa panahon natin ngayon. Kaya dapat po pag-aralan, ano? So ito po ay bahagi ng biblical history na dapat matutunan po ng bawat mga magulang, bawat mga anak na hindi po maganda ang pag-una sa plano ng ating Panginoon. Kung hindi po kalooban ng Panginoon yan, then don't do it. Kasi pag gawin mo po natin na ginawa po natin ang hindi kalooban ng Panginoon, then we will suffer the consequence. And God allows that you will experience the suffering that dinulot ng iyong desisyon. Okay, so yan po mga kapatid ang bahagi dito sa ating pag-aaral ngayong umaga. I hope that we have get the point here na kung saan ay inayaan po ng Panginoon. That is actually what will happen. Nakita na po ng Panginoon yan. Kaya nauna kasi ang desisyon po ng tao. Kaya they now suffer the consequence of their decision. Kaya kung ano man po ang nangyayari sa atin, kung nakakaranas po tayo ng kahirapan, ito man maari ay bunga po ng pagkakamali or it is God's way of letting us know that we need to trust in Him. Okay? So yan po mga kapatid, any reaction to this subject ngayong umaga mga kapatid na nakita natin na mayroon pong paraan na ma-fulfill ang promise ng Panginoon at makakita po tayo ng mga opposite na kaganapan po rito dahil there is an event na subukan po ang iyong katatagan sa mga pangako ng ating Panginoon. Dito po, God fulfills His promise to Abraham and Sarah, and what will happen next? Kaya tungayan po natin sa part 2 kung ano po ang nangyari after nitong kaganapang ito. Okay? Any reaction? Comment? Brother Glenn, good Yes morning. po. Yes, good morning po. Good morning sa tanan. Dili gyud di ay maayo no nga ang gikinahanglan gyud nato ang pailob sa pagpaabot sa atong gipangayo sa Ginoo. Bisan pa kon kini ato nang giludhan. Pero paabot lang gyud ta naamang goy uban nga kanang wala bay makita nga sign. So magbuot-buot na lang sila sa ilaha. Kini gitugot siguro ni sa Ginoo. Oh, pareho sa desisyon sa duha nako ka anak abroad. Ang usa hangtod karon wala pa. Ang ikaduha nang apply teacher sa gawas. Akong giingnan, pangayui sa ninyo og sign ang Ginoo. Ma, humana gipangayuan na manghinaot ko nga ilan ko ano no unsay desisyon sa Ginoo. Maura na. So ayun po mga kapatid, may siyempre pinapanalangin natin yan. At kung may pinili man tayo mga kapatid na mga desisyon, ay mayroon din yung consequence. Kung yan po ang kalooban ng Panginoon, then it will be pursued or it will continue on. The same is true with negative. Kung nilabag natin ang kalooban ng Panginoon, then we will suffer the consequence of that. Pero kung naganap po natin ang kalooban ng Panginoon, ay maging masaya po ang ating buhay. Pero kung nilabag natin, then we will suffer. Kaya ang kalungkutan po ay ating matatamo din. Katulad po dito sa nangyayari ngayon sa kay Abraham na kung saan ay malungkot po yan sa kanya na hayaan niyang mamatay. Siyempre, ay ang pinabaon niya, tubig lang ang pagkain. Mabubuhay ba sila niyan? Talagang inano niya lang sa Panginoon. Nag-trust na lang si Abraham sa Panginoon. Panginoon, kalooban mo ito. Kaya, okay, sige, palayasin ko ito Panginoon kasi sabi niyo eh. So yun po yung mga consequences of their decision. Okay? Brother Glenn, Yes po. si Ismail, ang nasod niya Arab. Arab po, Arab countries. How about Isaac?
Unsa siya nga nasod? Israel po. Ay, okay, okay. Ah, Hindi ay, okay, okay. Okay, okay. So salamat. nakikita nyo ngayon ang hidwaan po ng mga yung mga Arab, yun ang mga Palestina, di ba po? Itong mga Arab nations ay yun po talagang kalaban ng Kristiyano or mga Israelites, ano? So, yan po ang patuloy na nangyayari sa sanglibutan ngayon. Yun, the great nation of itong Arab nation at saka yung Israel. Ngayon ang Israel ay makita po natin sa kasaysayan na nagkaroon din po ng mga problema na ito ang Israel ay 12 tribes po yan. Okay? Ngunit sa kasaysayan po ating mapag-aralan din, but I give you the introduction for those na ang Israel po ay nahati. Okay? Panahon po ni David ay isa pa. Isa pa yung kaharian. Pero noong namatay po si David at naging hari po si Solomon, at yun po ay nagkaroon ng division. Okay? Yung 10 tribes, northern part of Israel, at saka yung 2 tribes sa southern part of Israel. At alam po natin na yung 10 tribes during the Assyrian era, sa pamagitan po ng hari ng Sennacherib. Okay? Si Haring Sennacherib ay pinangalat niya po. Ibig sabihin, the 10 tribes had been dispersed or talagang po yan, nangalat sila. Kaya ang nadatnan po ni Kristo ay yung 2 tribes na lang, yung mga Jews. Okay? So yan po yung sa kasaysayan. Sa panahon ni Kristo, ang nadatnan niya po yan ay 2 tribo na lang. Okay? Yung 10 tribes nangalat na po sa buong mundo. Okay? So, ang 2 tribes sa panahon ni Kristo ay nananatili. Pero, nung nireject nila si Kristo, ay nireject din sila ng Panginoon as a nation. Kaya dumating ngayon na naging Kristiyano. Yung tumanggap kay Kristo ay maging moderno na bayan ng Diyos. Kaya may mga Kristiyano. Ngayon ang Kristiyano ay kinikilala na new people of God or tinatawag natin na modern Israel, especially in the time where we are the Seventh-day Adventists. We have the sign of God's people. Yung Sabbath is a sign of God's people. So we are now the modern Israel. Okay? Yes, Sister Gaga? Good morning po sa lahat, Brother Glenn. Yes. Ang ganda po ng pinag-usapan ngayon, no? Grabe, parang na-press ko sa isip ko yung buhay ni Abraham. Opo. Dito po, Brother Glenn, nakikita ko po yung trust at obedience ni Abraham. In spite of marami po siyang mga failure before, but dito po lumilitaw ang trust niya at yung bang ni-obey talaga siya sa Panginoon, no? This time, yung nag-ano po siya kay Isaac na, di ba ang sabi diyan sa Genesis 22 verse 3 and 4, 3 araw po sila naglalakad papuntang Mount Moriah. So, tingnan mo, Brother Glenn, kung ikaw yon at saka yung anak mo, naglalakad po kayo tapos nasa isip mo na papatayin mo ito kasi ialay mo ito sa Panginoon, di ba? 3 araw po yun, parang nag-aguni po yun si Abraham. Yun po ang feeling ko ba nga, nakikita ko nga, doon po sa time of crisis ni Abraham, doon po lumitaw kung sino talaga siya at ano po ang pagkakilala niya sa Diyos. Yung bang nakilala talaga niya ang Diyos doon sa malaki po yung pagsubok di ba? Pero doon siya nakapasa, mga kapatid. Kaya kung ang Panginoon po ang magsasabi, maniwala po talaga ang tao kasi kahit na hindi ba madali yung pagsagot ng Panginoon sa bawat panalangin po natin, pero totoo pa rin po ng Diyos ang word niya ba nga ang promise ba ng Panginoon ba nga talaga. Pero doon po, mga kapatid, ang sabi ni Abraham doon, siyempre, nag-promise ang Panginoon na sa dyan sa kay Isaac yun ang lumaki yung yung parang
descendants, di ba? No, Doon great po, nation. doon po sa kanya. Pero siyempre, ang isip ni Abraham, ang Panginoon po. Ang sabi niya doon, ang Panginoon po ang nagsasabi na ialay ko po yung anak ko. Siyempre, siguro buhayin niya para matupad yung pangako niya, di ba? Ang pangako kasi yung tinitingnan ni Abraham. Kaya mga kapatid, wala pong pinangako ang Diyos na hindi po matutupad. Ang grabe pong pangyayari na buhay ni Abraham, pero grabe ang ang malaking aral po natin tayong sumusunod ngayon. Malaki po ang aral natin na talagang doon po tayo maniwala kung ano po yung promises ng Panginoon. Yun na Amen. po ba yung masishare ko po. Okay, salamat Sister Hermie. Yan na nga po, Brother James. dito po sa kalagayang ito ay talagang tinupad talaga ni kung anong sabi ng Panginoon ay naniwala na lang si Abraham, bagamat masakit yun sa kanya. Imagine panganay, kung sa iyo po ilagay yun, na ipalayasin mo yung anak mo na panganay at saka yung si Sarah naman ang naumpisa ng problema na ito. Sige. Ano pa ba, Glenn? Meron pa akong idagdag konti. Sige, sige. Sa time na yon na talagang inutusan na siya sa Panginoon na dadalhin niya yung anak niya doon, naalala niyo ni Abraham na nagawa po ng Diyos na paanakin si Sarah within 90 years. 90 years of age. But kaya nga doon lumitaw yung paniniwala ni Abraham nga talagang hindi na siya nagdadalawang isip. Doon po siya tumitibay, mga kapatid. Doon po siya tumitibay na talagang kung ang Panginoon talaga ang gumagawa, wala pong imposible. Kaya yun po, mga kapatid, ang gandang aral ngayon. Ang ganda pong aral. Amen. Yeah, Sister Mary Ann, sige po. Pangutana lang ning ako ba? Opo. Ang kanang mga Arabo, mauna na ang mga Muslim. Opo. Maudi ay kasagaran sa mga Muslim sa akong na-experience lang og nabati pod. Opo. Akong sinultihan. Kay si Ismail baya kusog baya siya nangutya ni Isaac. Opo. Dayon ang inahan po niya gakuan pod siya. Lain pod siya og sinultihan di. Maudi na karon hinuon ambot kon tanan ba. Kaya nga po ay kung maunawaan natin yung biblical history, talagang ma-relate natin yan ngayon mga kapatid kasi hindi naman nagkakaiba yung mga karanasan na sabi po kaya sabi po yan ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 7 to 9 na walang bago under heaven. Ibig sabihin kung anong nangyari noon ay mangyayari pa rin yan. Kaya yun po yung spirit of spirit of the flesh or tinatawag natin na the flesh, ay laman kasi mga kapatid, hindi po yan ay kalooban ng Panginoon. Kaya ito po yung mga nangyayari ngayon, conflict between Israel and the Arab nations. These are actually the consequences of what had been done before. And these are pero mangyayari po talaga na great nation of God, which is the 144,000. Doon pa rin po talaga tutungo yun na ang Israel po ay titipunin ng Panginoon through the church, the Seventh-day Adventist Church. Now we have the sign of God's people. As a people of God, then we are now representing the Israel of today na kung saan ay siyang tutupad po sa pangako ng Panginoon kay Abraham. Kung ano po ang pangako ng Panginoon sa kay Abraham ay matutupad po yan sa seed niya. Kaya yun po yung atin pong tinutumbok sa kasaysayan na kaya may foundation po tayo na maunawaan po natin ang prophecy because of this foundation sa biblical history. Okay? So, anymore, bukas po ay dagdagan po natin yan. At sa pagpatuloy po, atin po yung madiscuss yung sinabi kanina ni Sister Hermie na kung saan ay sa chapter 22 po yan. So, next week, ay abangan po natin dahil po ay napakaganda na kasaysayan. Okay? Sister Susan, sige po. Gandang maga po. Gandang umaga. Yung pong biyaya ng napakalawak na kalooban ng Diyos sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Agar, ni Ismael, tayo po pala ay nakatingin sa kalooban ng Diyos ngayon. Dahil ang Muslim ngayon yan po yung part ni Ismael, salamat po, na
walang pwedeng humatol kanino man. Mhm. Hindi pwede tayong mag-judge sa anumang nakikita natin sa paligid natin. At yun po ang itinuturo ng Diyos ngayon. Mhm. Kalimitan po ay mabilis pong mag-isip. Pero yung pong tunay na biyaya ng pagpapala kay Abraham, alam niyang mamamatay si Ismael, walang pagkain. Alam niyang mamamatay si Hagar, pero ipinagtiwala na niya sa Diyos. Kaya Mhm. lahat po pala ng desisyon ay kailangan po ay nakabatay na sa kalooban ng Diyos. Kanina Yes. po, Amen. kanina po kasi may nag-chat po sa akin ngayong, kaya po ako'y nawawala sa ano. Opo. Nag-chat po sa akin, pupunta po kami sa isang island. Yung pong buong island ng Pulilio Island ay magtitipon-tipon ang mga kapastoran. Ay ako po wala ng desisyong pumunta doon kasi ay iniisip ko po yung mga salitang sasabihin ko sa kanila. Sa tulong ng Lord po, ibinigyan po ako ng biyaya na pumunta ako. Eh ngayon po yung naging isa na lang po ako sa maraming simbahan po dito na dadalo at kasama ang mga asawa. Ang sabi po nung dati po ako po yung secretary pero meron po akong assistant sa tagal kong wala. Ay ang sabi niya ay dapat 4 o 5 na lang o 5 simbahan ang pupunta dito, hindi yung ilan lang. Ay dadala po kaming natira. Kaya sinagot ko po siya ngayon, ayon po sa natutunan ko sa EDYAan ng ganito, ang lahat po ng desisyon natin ay galing sa Diyos. Hindi po yung sariling palagay natin. 4 o 5, nagkaroon na po siya ng limitasyon. Pero secretary lang po siya. Kaya yung pong desisyon pala natin ay napakahalaga na dapat ay hawak na ng Diyos, hindi na po tayo. Kasi kung magkakaroon tayo ng negative na kaisipan, magsasalita tayo ng sariling katuwiran. Kaya yung si Abraham po, hindi na siya nangatuwiran. Ano po, Mhm. pinasakop na po niya sa kalooban ng Diyos ang Mhm. buhay ng dalawa at sa pagtitiwala niya sa Diyos, may promise pa rin ibinigay kay Ismael at Agar. Kaya Yes. Mhm. makabuti po talaga ng Diyos sa mabuti at masama. Totoo Yes. po yung pagkakain niya ang mabuti at masama. Kaya yung pala po ang ibig sabihin noon, ngayon, Mhm. lahat ay mahal ng Diyos. At lahat ay nais niyang mapabuti. Ang tao lang ang nagsasariling katuwiran, kaya napapalayo siya sa Diyos. Yes. Amen po. Mhm. Kaya salamat po sa mensaheng ngayon na iniingatan tayo sa mundong ito upang magkaroon tayo ng desisyong galing sa Diyos, hindi po sa atin. Kaya Amen. lahat po pagtitiwala sa Diyos. Salamat po, Brother Glenn. Ah, Magandang umaga po sa inyong lahat. okay. Okay, maraming salamat po. Yan nga po, dapat mayroon din pong respeto. Ano po? Bagamat ito pong nangyari sa kay Ismael as the father of the Arab nation, but yet we need to respect as well na ang Panginoon din po ay nag-promise sa kanila, and they have also the role. Maroon po silang role na tatayuan po dito sa kasaysayan, ano, na wag po tayo maging against din sa kanila. Kaya kasi ang Panginoon po is not against them, kundi doon sa kasamaan na kanilang magagawa. Kung ano pong kasamaan na gagawin nila, yun po ang ayaw ng Panginoon. Ay hinayaan po ng Panginoon na mamuhay kayo, okay, mamuhay kayo. Pero wag ninyong salungatin ang aking kalooban. Ibig sabihin, kung kalabanin niyo po yung bayan ng Diyos, then a curse will come to them. Kasi yun po ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Whoever will curse you will be cursed. Ang sino mang magpapala sa iyo ay pagpalain. Yun din po ang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya ang sino mang maghamak sa atin, mga kapatid, ay tanda natin, ang Diyos po ang maghamak din sa kanila. Kaya let it be that will happen to our lives, and let God judge and do something for them. Wala po tayong dapat isipin na mag-retaliate tayo or whatever. It is God who knows best for each one of us. Yes, Sister Mary Ann, may paabol kayo? Sorry sa akong negatibong
sinultihan bahin sa Muslim ha, kay na-experience sa manggod nako. Sorry lang yun. Okay lang po yan. Yan po yung may mga katotohanan din naman na mga nangyari po sa Islam. Ngunit we need to respect as well na kung saan ay sila'y gumaganap ng kanilang bahagi dito sa kasaysayan. And we need also to pray for them because it is God's Spirit that leads us to pray for them. Kung sa atin po ay parang parang hindi natin kaya yon kasi ang Muslim at saka Kristiyano ay nag-aaway. So ano pong ating kalagayan dito as God's people? So we need actually to pray na Panginoon, sana hindi ako magkasala, hindi ako magkamali, hindi ako maka-judge sa isang tao na ganito, ganyan. So it is actually our character that counts here, mga kapatid. So ito po yung ating pinag-aralan ay may respeto po, may love na mag-exist po sa atin because God will do something for His people in these last days. Kaya ipanalangin po natin, Panginoon, na sana po hindi maganap nito na ang aking ugali ay mabahiran po ng kasamaan din na nagaganap po sa sanglibutan ito. Okay? So nag-exceed po tayo sa time natin. Sorry po. At napakaganda po ng ating lesson ngayon. Ito po ay lesson sa atin na sana po ay patuloy na ating maramdaman at ma-experiensyahan po, maranasan ang Panginoon po na mangusap sa atin at mamuhay po sa atin. Okay? So, sa ating pag-close po ay kailangan ko po ng volunteer na manalangin po. Okay? Bisaya man, Tagalog, or ano po ang kaninyo, feel ninyo ng Panginoon po ay nangusap sa inyo, then I need your prayer for our closing para po mag-close tayo at basbasan tayo ng ating Panginoon. Sister Susan kaya? Okay, Sister Susan daw. Okay ka po dyan? Okay po. Okay, sige po, sige po. Glory to God that gave us knowledge and wisdom to understand your truth. Tunay po na wala kaming magagawa sa aming lakas, sa aming kakayahan. Maliban pong kumilos sa amin ang Espiritu ng Diyos, po aming Ama. Ikaw po ang aming kailangan. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng pangunawa. Kaya patuloy pong humihingi kami sa iyo na kumilos po nawa kayo sa aming mga puso upang patuloy na magkaroon kami ng pagbabago sa aming espiritual na kalagayan. Dahil nais mo pong makasama kami sa iyong kaharian at yan po ang nais ng puso mo na maging katulad kami ni Lord Jesus. Kaya Yes. salamat sa paglalakbay na ito na meron na pong liwanag po sa aming daraanan. At naroon po ang liwanag ng landasin ng buhay po namin na mula lamang po sa iyo. Kaya i-bless mo po, O Lord, lalo na ang tagapagturo mo, ang iyong mensahero, ang buong pamilya ni Brother Glenn, at lahat po ng mensahero na nagnanais na tunay na ipasakop ang buhay sa iyo. At yun po ang nais namin. Hinahanap ng puso po namin ang tunay na mga ngaral. Walang kasabihin kundi salita mo lang. Walang dagdag at walang bawas. Ama, sa simbahan po, marami po ang ganon sa buong simbahan at nais po naming ilapit din sila sa iyo na mabuksan po ang maraming tagapakinig ngayon. Mabuksan po ang gawaing ito sa magitan lamang ng kahabagan mo. Na marami po ang dumalo, marami ang makinig dahil hindi po lamang ito para sa amin kundi para sa kanila din. Kaya bless this work because this is yours, Lord. Ginagawa po ang nais mo, kalooban mo, at hindi po namin lahat alam iyon kung ano ang kalooban mo. Kaya thank you, Lord. We bow down before your throne because you are the righteousness, God. Kaya bless your holy name, Father. Lahat ng bagay ay sa iyo, kaya lahat ay pinapupurihan namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen.
Amen. Amen. At Amen. magandang God araw po bless. sa inyo. God bless po sa lahat. Amen. Salamat po Bye-bye. tayo. Salamat. Okay. So, see you tomorrow mga kapatid. Tomorrow again. At next week ay abangan po natin yung karanasan ni Abraham and Isaac kung paano po na ihandog ni Abraham. Ano pong mga lesson doon? So, yun po yung ating abangan sa next week. Bukas ay patuloy po natin ang part 2 nitong ating pinag-aaralan po. Okay, salamat. God bless you po. Bye-bye. Bye-bye. God bless. God Okay. bless. po sa lahat. Okay. Okay, sa ating mga taga-subaybay po sa FB, sa YouTube, you may chat, like, share to others so that others will also be benefited. God bless you all. Good day.